Okay. So, natatawa talaga ako dito kay House Speaker Martin Romualdez. Itong balita natin ngayon, no? Nakakatawa talaga itong si Martin Romualdez. Kasi kahapon, binalita natin ron kahapon na nagsalita na si Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dyan sa final ng Kamara na resolution na urging the government na yung ICC bigyan ng chance na makapasok dito sa Pilipinas. So, nagsalita na si PBBM. Ngayon naman, nakakatawa kasi nag-react na itong si House Speaker Martin Romualdez tungkol dito. Sabi ni Martin Romualdez, ito yung balita, na susunod lang sila kung ano yung stand ng executive, mainly yung ating presidente. Susunod lang sila. Kung ayaw ni PBBM sa ICC, susunod daw sila. Wala silang magawa. Yan ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Okay? Yan ang ating unang pag-usapan. Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Senator Bato de la Rosa. In-interview si Senator Bato dahil nga dito sa usap-usapan tungkol dito sa ICC, no, na final ng Kamara ng Kongreso, House of the Representatives, na ibabalik yung ICC dito sa Pilipinas. So, sabi ni Senator Bato de la Rosa na anytime handa siya na harapin, no? He should be ready all the time, no? Yan, ipapaliwanag natin yan. Bakit yan nasabi ni Senator Bato de la Rosa? Okay? Pero ito yung dalawang topic na ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, ha. Like and share para kakalat rin ito sa taong bayan. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! And also, guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga galawan ng politiko. Kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Don Mar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ipapakita natin itong video na sinasabi ko sa inyo at mag-react tayo after the video, okay? So, i-play natin. Susunod ang House of Representatives sa anumang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang mga ipinasang resolusyon ay nagpapahayag lamang ng saloobin ng mga kongresista. Binigyan diin pa nito na wala siyang direktiba sa Kamara ng nagawing prioridad ang pagtalakay sa mga ito. Okay. So, alam mo, House Speaker Martin Romualdez, yung kasamahan mo dyan sa Kongreso na nag-file ng resolution tungkol dyan, useless yan. Bakit pa siya mag-file? Ha? Yung kongresista na nag-file ng resolution na naghihintay lang ng approval mo, very useless yan. Sayang ang oras gumawa ng resolution. Pero at the end of the day, si Presidente Bongbong Marcos ang inyong susundin. Bakit pa kayo gumawa ng resolution na alam nyo na 1 year ago, sinabi na yan ni PBBM na ayaw nga niya makipag-cooperate dyan sa ICC. So why write a resolution? Alam nyo ba kung bakit? Ito, pananaw ko lang ito. Analysis ko ito. Merong nagplano niyan na gawin yang resolution na yan. Kasi tinitest niya si PBBM, kung kakagat si PBBM, i-file ninyo ang resolution. Wala ba kayong mga wala kayong mga prinsipyo sa buhay? Diyan kayo palpak, Martin Romualdez. Sa pananaw namin, diyan kayo palpak. I should say, mas mabuti pa yung mga dilawan sa inyo. Yung talagang original na mga dilawan. Kasi when they say na gusto nila yung ICC,
na mag-investigate din sa Pilipinas, hanggang ganyan, consistent sila. Pero kayo, pabago-bago. So talagang makikita namin na pamumulitiko lang yung ginagawa nyo. Kasi nag-antay lang kayo kay PBBM. O alam nyo si PBBM, ayaw niyan sa ICC. So ayaw rin nyo. Kasi pinoprotektahan nyo ang inyong mga image dyan na para hindi kayo masira. Dahil alam nyo, ang taong bayan, malakas si PBBM. O kung ayaw nyong sundin si PBBM, masisira yung political career ninyo. O ganun ba? Di ba? Kaya nga natatawa ako eh. Bakit in-entertain pa nyo yung resolution na yan na ano pala, susunod lang pala kayo ng Pangulo. Di ba? Di useless. Ganun eh. Nag-reason pa itong si Martin Romualdez eh. Dahil nagsalita na si Presidente Bongbong Marcos kahapon. No? Ano ba? Natakot ka ba, Martin Romualdez, kay PBBM? Natakot ka ba? Kasi sa pananaw ko, yung mga departure, yung mga arrival ni PBBM, no? Diyan sa mga inyong mga events, parang hindi ka na pinapansin ni PBBM. O, yung mga vloggers dito na diehard Martin Romualdez supporters, anong masasabi nyo dyan na parang hindi na pinapansin ni PBBM? Yung top 1, mag-reply ka dito. Hindi naman ako galit kay top 1 ha. Ayaw ko lang yung kanyang mga argumento. We should not hate the person. Ika nga, yan ang sabi ni Banatbay. Hindi na yung mga vloggers na pasaway dyan, hindi tayo galit sa kanila in person, but ayaw lang natin ang kanilang mga argumento na sablay. Okay? Dito sa Donmar TV, evidence-based tayo dito. Argument-based tayo. Di ba? Useless yung resolution. So ano na ngayon Martin Romualdez? At dahil dyan, no, si Senator Bato de la Rosa, inihanda niya ang kanyang sarili. Kasi sabi niya, ang government natin ngayon is fluid. Ito yung pananaw ni Bato. Si PBBM ayaw ng ICC. Yung Kongreso, mukhang gusto nila yung ICC. So si Bato, inihanda niya ang kanyang sarili because any time of the day, magbago yan. So para tayong naglalaro. Dahil dito kay Martin Romualdez, ang konklusyon ko, bakit nagkabuwag-buwag na yung unit team na yan dahil dito sa kanyang ambisyon. Yan nga ang lagi natin sinasabi, di ba? So, tingnan natin yung balita. Nagsalita na itong si Senator Bato de la Rosa tungkol dito. Okay? So, i-play natin at magre-react tayo after. Play. Senator Ronald De La Rosa says he is ready to face whatever the outcome of the government's decision whether or not to return to the International Criminal Court or ICC. This comes after President Ferdinand Marcos said that they are studying the possible re-entry of the Philippines to the ICC's Rome Statute. De La Rosa says he is willing to face the probe on the Duterte administration's bloody drug war should ICC investigators be allowed to enter the country. But he maintains that he will only answer to local courts. Despite this, the former PNP chief says he will respect the decision of President Marcos as the chief architect of the country's foreign policy. I feel that I should be ready. I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very, very, very fluid. So I have to be ready. But it is not an indicator that lalayasan ko kayo. Baka sabihin niyo, sisibat na si Bato, hindi ako lalayas. Harapin ko yan. Pag sinabi ng ating gobyerno, sinabi nating korte, Bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap. Then, haharap ko. Harapin ko yan. Okay. So, ito ha. Bakit nasabi ni Senator Bato de la Rosa na ihanda niya ang kanyang sarili? Kasi, ang sitwasyon ngayon sa ating gobyerno, no? Unpredictable. Nagiging unpredictable ito.
dahil dito kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi natin hate si Martin Romualdez, ha? Hindi natin hate si Martin Romualdez. The other month or last 2 months ago, ano na ito si Martin Romualdez? Unpredictable na itong mga desisyon niya. 'Di ba? Sinong makapag-predict na kakampi siya dito sa mga Makabayan Black ni na Franz Castro? 'Di ba? Walang nakapag-predict. No? Sinong makapag-predict na tinanggalan niya ng confidential funds si VP Sara? 'Di ba? Kaya nga si Senator Bato de la Rosa ngayon naghahanda because any time of the day, di natin alam kung makapasok yung ICC na yan, walang magawa si former President Duterte at si Bato, haharapin nila yan. And these are the type of politicians, itong si PBBM, itong si Senator Bato de la Rosa at si FPRRD, President Duterte, former President, na hindi ito hindi nila lalayasan yung ICC na yan, haharapin nila. At doon magkaalaman yung mga argumento na yan, magdidebate sila. Hinamon pa nga ni former President Duterte yung mga dayuhan natin noon na i-debate niya, di ba? Pero takot. Bakit nasabi ni Senator Bato de la Rosa na fluid ang ating gobyerno? Dahil dito sa mga pamumuliting ambisyon. Okay? Pabago-bago. But Presidente Bongbong Marcos is consistent sa kanyang pananaw tungkol sa ICC. Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, nakakatawa itong si Martin Romualdez because ang kanyang reasoning nakasalalay lang sa desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ang mga politicians na masasabi nating walang utak, walang logic. Ha? Example yan si Martin Romualdez sa kanyang sinabi na padaloy-daloy lang sa hangin. Kung sino yung malakas, doon siya. Masasabi ko ito yung aming analysis, Martin Romualdez, ginamit mo lang si VP Sara nung time ng eleksyon dahil malakas si VP Sara. Hindi ka makapag-upo dyan ngayon hindi dahil kay PBBM at VP Sara sa kanilang tandem. Di ba? Ito yung taong walang prinsipyo na kagaya niyang mga zombie niyang minions dyan sa Kongreso na sunod-sunuran lang kay Martin Romualdez dahil takot silang hindi mabigyan ng budget, hindi mabigyan ng proyekto. Ganun lang yan. Ganyan ang mga type na mga politicians. Sila yan, ganyan yan. Whether they deny it or whether they will deny it, you cannot blame the taong bayan na yun ang pananaw namin. Demokrasya tayo dito. That's my own opinion. You have to respect me. Yun ang pananaw namin sa inyo. Okay? Paladaloy-daloy lang kayo kung saan yung malakas, kung saan kayo makabenefit. Pero si PBBM, sa simulat sa pool, pinanindigan niya na ayaw na ng ICC because insulto yan sa mga NBI, sa kapulisan, sa mga ating sundalo, sa ating mga judges, sa secretaries, sa DOJ. Isa pa itong si Remulla. Nang hearing lang kung saan siya papanig. Dapat hindi ganyan. You have to stand, Martin Romualdez and Remulla, you have to stand na bakit ba ayaw natin ng ICC? Sino ba ang maiinsulto dito kapag gawin natin ito? Ganon, ganyan. You have to weigh things based on facts, based on science, based on the future of our country. Hindi yung susunod lang kami kay PBBM kung ganon, ganyan ang kanyang desisyon. Hindi ganyan. Meron tayong sinusworn statement na maglingkod tayo sa bayan. Magserbisyo tayo sa taong bayan. 'Di ba? Now, bakit tayo dito sa channel natin sa Donmar TV
noon pa ay ipinaglaban talaga natin na wag na yung ICC. Bakit ba nasabi natin yan? So ito yung argument ko at ito yung aking pananaw the way I understand it. Okay? Hindi ako kagaya ng kanila Martin Romualdez na yung kanilang mga paliwanag ay sobrang babaw. Oh. Especially itong mga bashers natin dito, sobrang babaw ang kanilang argument. Fake news ka. Ganun lang. Nagpagulo ka sa bayan. Vlogger ka. Fake news ka. Mahiyaya ka naman. Yun lang kanilang argument. But ako dito, I have to explain. Ganun dapat. Okay? Bakit ayaw natin ang ICC? Kasi, kung makapasok yung ICC na yan, International Criminal Court, sila yung magdidikta sa atin kung sino yung ipapakulong, sino yung investigate, at sa simulat sapol, dati na yan na hindi maganda ang reputasyon ng ICC when it comes to that. Why? Because biased sila. Maraming nagsabi, hindi lang ako nagsabi niyan ha, maraming nagsabi na biased sila. Now, bakit yan natin nasabi? Hearsay yan, pero bakit ako naniniwala dyan? Kasi, isa lang na parte ang kanilang pinakikinggan. Kagaya ng pagsugpo na sa gyera na bawal na gamot dito sa Pilipinas ni former President Duterte. Pumapanig lang sila sa mga nagreklamo sa mga dilawan. Hindi nila pinakikinggan ang kanilang mga statements ng ICC, parang si Rimulya, ina-accuse na kaagad na may kasalanan. Kaya biased ang ating tingin. Kaya nga itong si Rimulya, sa nangyari kay General Bantag at itong si Congressman Teves, sabi ni Attorney Panelo na hindi yun magtatago yung dalawa kung nakaka-feel itong si Bantag at si Teves ng patas na treatment ng DOJ. Hindi pa nga nagsimula yung case, si Bantag at si Teves naka-feel na sila na hindi na equal yung treatment. Sa tingin nila, kahit they have good lawyers, matatalo pa rin sila because they feel already the treatment of Rimulya na they are already accused as sila na yung guilty. Okay? That's the way I view it. Okay? Kaya siguro, nagtatago itong dalawa. Yan ang sabi ni Atty. Panelo. Ganun rin ang pananaw ko sa ICC. Noong tiningnan nila ang sitwasyon ni former President Duterte, inaccuse na kanila kaagad na may kasalanan yung leadership ni Duterte. Kaya hindi yan pwede dito ang ICC. Okay? It will be the insult of the President. It will be an insult of the judicial system o the judiciary sa ating gobyerno. Kasi tatlo yan executive, yung judiciary at legislative. Tatlo yan. So insulto yan sa tatlo. Okay? So Martin Romualdez, okay na lang na susunod ka kay PBBM, but you have to explain sana. Huwag mong gamitin ang ICC, huwag mong gamitin ang isakripisyo ang soberanya ng Pilipinas para lang gaganti ka sa mga Duterte. Yun ang aming pananaw. Sana naman hindi. Sana naman I wish mali kami sa aming pananaw tungkol dyan. Okay? Kasi ang plastada kasi sa galaw mo, Martin Romualdez, para kang nagtatrabaho lang. Ginagawa lang namin ang iyong trabaho. Pero very obvious na tinitira mo na ang
mga Duterte. Dahil ba kay inisnab ka ni VP Sara? Remember, Martin Romualdez, ikaw ang nanguna sa gulo na ito. Na hindi aaminin ng mga vloggers mo. Ikaw yung una. Ano bang ginawa mo? Anong ginawa mo kay Gloria Macapagal Arroyo that lead to the resignation of VP Sara sa Lakas CMD? Ikaw. Hindi mo binigyan ng respeto si Gloria by doing that. Nagalit si VP Sara. Ikaw ang unang namumulitika, hindi ang mga Duterte. Okay? So, kayong mga audience ko dito, ano ang inyong mga interpretasyon? You are always welcome. Mga bashers man o hindi, kung walang argumento, hindi natin re-replyan. Pero kung meron, re-replyan natin. You are free to comment here sa ating comment section. Okay? Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. I-like, i-share itong video na ito para marami ang makaalam sa ano ang ating opinion tungkol dito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.